Yan, mga bra. Oh, yan. Lalaki sa Kawayan, Isabela, may sikretong malupit sa kanyang bahay. Dami oh. Panty. Dami po. Yan, mga bra. Oh, yan. Sandamakmak na mga bra at panty ang umano'y ninakaw ng lalaki mula sa sinampay ng kanyang mga kabarangay. Kung paano nabisto ang kakaibang trip ng suspect at ang kanyang kinahantungan, abangan maya-maya lang. Narito na ang iba pang malalaking balita sa Frontline. Ang emosyonal na pagkikita ng Pinay na pinalaya ng Hamas at kanyang kaanak. Habang sa Gaza, balik-bakbakan na naman matapos ang isang linggong tigil putukan. National Security Advisor Eduardo Año, iginiit na hinahati raw ng China ang mga Pilipino kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, inihahanda na raw ang kanyang legal team para sa investigasyon ng ICC kaugnay sa kampanya kontra droga. Tune-tuneladang frozen meat at mga isdang expired na pero balak pang ibenta, nasabat sa isang cold storage facility sa Navotas. Armadong grupo na kung tawagi Bayawak Gang sa Las Piñas, kinatatakutan ng mga residente dahil sa banta ng karahasan. Pananakot ng grupo, posibleng for the content lang daw para mag-viral. Dalawang sakay ng nawawalang eroplano sa Isabela, puspusan pa rin ang paghahanap. Mga nanay ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla nagsalita na rin kaugnay sa hiwalayan ng kanilang mga anak. At News 5 exclusive, Maha Salvador may pasabog na special announcement. Arestado ang isang lalaking nagbebenta umano ng mga di-lisensyadong baril sa Quezon City. Kabilang daw sa mga parokyano ng suspect ang ilang masasamang loob. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng mga pulis ang bahay sa eskinita na ito sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City kahapon. Paglabas nila, kasama na nila ang 24 na taong gulang na si Richard Maasin na target ng operasyon. Inaresto siya dahil sa pagbebenta umano ng mga di-lisensyadong baril. Nakuha sa bahay ng sospek ang isang bag na may kalibre 22 na revolver na kargado pa ng mga bala. Nasabat din ang isang kalibre 38. Posible umanong ginagamit ang mga binibentang baril sa iligal na gawain. Ang mga parokyano niya yung mga holdapper. Lumalabas sa investigasyon natin na itong dalawang baril na nakuha sa suspect ay walang lisensya. Kaya isasailalim to sa ballistics examination para malaman natin kung ang mga baril na to ay nagamit sa iba pang klase ng krimen. Dati na ring nahuli ang sospek noong nakaraang taon dahil sa pagsusugal. Itinanggi naman ng sospek ang paratang. Hindi po sa akin yun. Hindi po. Hindi ko po binibenta yun. Hindi mo ginagamit? Hindi ko po ginagamit yun. Mahaharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Higit 1 milyong pisong halaga ng pinuslit na sigarilyo ang nasabat sa Northern Samar. Ayon sa Philippine Coast Guard, naharang ang mga kontrabando sa Balwartico Port sa bayan ng Allen habang inihahatid ng isang puting van. Nabiso ang nasa 700 pakete ng undocumented na mga sigarilyo ng inspeksyonin ng K9 units ng PCG. Galing daw itong Davao City at dadalhin sana sa Quezon City. I-turn over na sa Bureau of Internal Revenue ang mga kontrabando. Mahaharap naman sa paglabag sa National Internal Revenue Code ang mga nahuli.
Bumubuo na ang gobyerno ng delegasyon para mapalaya at ligtas na maiuwi ang 17 tripulanteng Pilipinong kasama sa mga hinostage ng Houthi rebels sa Red Sea. Isa ito sa mga inilahad ng Pangulo sa kanyang video message sa Filipino community sa Dubai matapos niyang kanselahin ang biyahe niya sa UAE. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Nagtipon-tipon pa rin ang Filipino community sa Dubai kahit pa biglang kinansela ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang biyahe doon. Present sa meeting sa mga Pinoy ang delegasyon ng Pilipinas para sa 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change o COP28. Sa isang video message na lamang, binati ng Pangulo ang mga Pilipino sa Dubai. Kumusta na dyan mga kababayan sa Dubai? Salamat at kayo nakahanap ng oras para tayo sana dapat magsasama-sama. Dapat magkasama tayo ngayon sa malaking pagtitipod ng PhilCom sa iba't ibang bansa. Kaso na nga lang, medyo malungkot kasi hindi tayo natuloy. Sa video message niya na rin ipinaliwanag kung bakit hindi siya nakadalo sa COP28. Alam naman ninyo, may mga bagay na kailangan agad na asikasuhin. Isa na doon, yung ating mga kababayan, mga kapwa-Pilipino natin na na-hostage. 17 sila na na-hostage at ginagawa natin lahat ng paraan upang sila ay maiuwi na. Sa ngayon, nananatili pa ring bihag ng Yemeni rebel group na Houthi ang 25 crew ng cargo ship kung saan 17 ay Pilipino. Sabi ng Pangulo, ginagawa ng gobyerno ang lahat para mapalaya ng ligtas ang mga tripulanteng Pinoy. Binubuo natin ang isang delegasyon para pumunta sa kanila at makipag-usap doon sa mga may hawak sa kanila para makauwi na sila. Siguro naman maunawaan ninyo na inunan muna natin yan dahil kailangan natin tiyakin siyempre ang seguridad ng ating mga kababayan. Habang abala sa negosasyon ang gobyerno sa paglaya ng mga bihag na Pinoy, inaasikaso naman ng Department of Migrant Workers ang kanilang mga pamilya. We are also providing them the necessary assistance in terms of other agency services such as the DOH. Kung meron man silang pangangailangan in terms of yung mga pamilya sa kalusugan nila, kapakanan nila. Siniguro naman ng DMW na ligtas ang 17 Pilipinong seafarers, pero hindi pa rin daw sila direktang nakakausap ng gobyerno. Umaasa naman ang Department of Foreign Affairs na maiuwi ng ligtas ang mga tripulanteng Pinoy sa madaling panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Nilinaw ng COMELEC ang desisyon sa pag-disqualify sa Smartmatic bilang service provider. Pero ang kumpanya, dismayado sa anilay surprise disqualification. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Yes to hybrid Filipino election system. Kasabay ng paggunita sa karawan ni Gat Andres Bonifacio, nagpunit ng papel ang grupo ni dating DICT Secretary Eliseo Rio Jr. sa harap ng COMELEC office sa Maynila. Pero hindi gaya ni Bonifacio, sample na balota at hindi sedula ang pinunit at sinunog nila. Bagamat masaya sila sa pag-disqualify sa Smartmatic, hindi naman daw ang petisyon nila ang pinagbasehan nito. Yung pinagbasehan nila ay matagal ng eleksyon, issue, 2016 pa. Hindi nila tinignan mabuti yung mga irregularidad nitong 2022 election, Mayo 9, So yun ang aming kulang pa. Pero sa pagharap ng COMELEC sa media kanina, nilinaw nila ang naging desisyon. There's no issue as to the accuracy of the results. COMELEC cannot close its eyes to the reality that there are several issues pertaining to the integrity and credibility of this company. Kung pababayaan po namin yan, mas maki-question po kasi yung integrity ng buong proseso. The COMELEC cannot take that risk. Sa naunang lumabas na resolusyon mula sa COMELEC na bunyag umanong nagtatag ng foreign shell company si former COMELEC Chairman Andres Bautista na siyang pinaglagakan ng mga perang sinuhol umano sa kanya ng Smartmatic para sila ang piliing mag-supply ulit ng vote counting machines noong 2016 elections. Bagamat hindi pa naman napapatunayan, iginit ng COMELEC na malaking dagok sa integridad ng halalan ang issue kay Bautista at sa Smartmatic.
Sa record ng COMELEC, ito ang lumalabas na kauna-unahang na-disqualify na service provider mula na magkaroon ng automated election sa bansa. Bagay na sa loob ng 15 taon o nakalipas na 5 halalan, tanging Smartmatic lamang ang naging kapartner ng ahensya. Dismayadong Smartmatic sa nila'y surprise disqualification. Hindi raw sila kailanman sinabihang kasama sa mga alegasyon sa Smartmatic ang US case laban kay former COMELEC Chairman Bautista at hindi rin sila nabigyan ng pagkakataong sagutin ito. Sa separate opinion naman ni Commissioner Amy Ferolino na sa random manual audit at sa deklarasyon ng Accredited Citizens Arms, unanimous na inaffirm ng ahensya ang kredibilidad ng eleksyon noong 2022. Kaya hindi raw dapat din-disqualify ang Smartmatic. Pero ayon kay Garcia, pwede sila agad mag-disqualify. Kapag administrative function, we can act based on something which we are fully aware of. Sa kabila ng mga issue, tuloy daw ang bidding sa December 12 para sa susunod na service provider sa eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Hiling ang kanyang kaanak. Lalaki sa Kawayan Isabela na bistong tirador pala ng mga panty at bra. Salvador, may pasabog na announcement. At mga nanay ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla may mensahe sa hiwalayan ng kanilang mga anak. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Natroma raw ang pinalayang Pinay na si Noraline Babadilla matapos gawing hostage ng grupong Hamas sa loob ng halos 2 buwan. Pati ang ilang OFW na nauna nang nagbalik bansa, ibinahagi rin ang mapait nilang karanasan. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Hindi na itago ng pamangkin na si Karina ang labis na tuwa nang muling makita at mayakap sa ospital ang tiyahin na si Noraline Babadilla. Siya ang pangalawang Pilipino na hinostage at pinakawala ng grupong Hamas noong Martes. Ito Dalael.
October 7 nang dukutin ng 60 anyos na si Noraline ng militanteng grupo, sabay ng biglang pag-atake nito sa Israel. Mula noon, hindi na siya nakontak dahil 53 araw siyang binihag ng Hamas. Nung nangyari noong October 7 ng umaga na nasusunog yung bahay, tapos tumalon siya sa bintana. Tapos yung pagbagsak, yung pagbaba, pag-atalon niya, napapaligiran siya ng mga, alam niyo na, ang dami daw nakapaligid sa kanya. Wala siyang ginawa, kundi hinawakan niya yung pendant ng kanyang necklace at yun na lang daw pinakita niya, I am a Filipina, I am a Filipina. Yun lang daw ang nasasandik niya, kaya hindi siya. Pero lahat nakapupot sa kanya, mga baril, ang dami daw. Ayon kay Karina, malaki ang pinayat at trumang naranasan ng tiyahin. Nagsumiti pa sila noon ng DNA sample sa Israeli authorities para subukan siyang hanapin sa mga narecover na bangkay. Kaya ganun na lang ang pasasalamat ng pamilya Babadilla sa umano'y milagro na pagkakaligtas ni Noraline sa kamay ng Hamas. Parang nabunutan ng napal-intinit. Yun. At dahil pa ang tumawa sa loto. Tutuwa at sa sobrang saya. Siyempre, ilang araw, 53 days, 52 days, na hindi namin alam kung anong mangyayari, ganyan. Sa ngayon, nagpapalakas pa rin sa ospital sa Tel Aviv si Noraline. Pero tiniyak ng Department of Migrant Workers na kasado na ang kanyang pag-uwi pati ang unang pinalayang OFW na si Gelinor Pacheco. Ibigay na rin natin yung mga kakailanganin para po sa pagsulubong. Inaantay po na lang natin ang abiso mula sa Israel at sa ating embahada doon kung kailan po yung kanilang pagbalik sa lalong madaling panahon. Bago sila, una nang nakabalik bansa kahapon ang 36 na OFW na lumikas galing Israel. Kabilang sa kanila si Annalyn na higit isang dekada na sa Israel. Dinig na dinig din at saka pati na hanggang Tel Aviv na yung nila, yung pagpapaputok nila ng rocket at saka kabilaan na sila yung Hezbollah at saka yung Hamas, kabilaan na silang umaatake sa Tel Aviv. Siyempre yung kahit yung kakaibang tunog lang yung nagugulat na kami. Sa kabuuan, aabot na sa higit 300 Pinoy ang lumikas at nakauwi na sa bansa galing sa Israel. Gaya ng mga unang batch, nakatanggap ang mga umuwing OFW ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Makakatanggap din sila ng reintegration package mula sa OWA para makapagsimula ng negosyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Balik-bakbakan na naman sa Gaza matapos tuluyan ang putulin ng ceasefire. Giit ng Israel, uubusin nila ang Hamas. Ang Frontline News Abroad sa report ni Justine Punsalang. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena madaling araw nitong Biyernes malapit sa border ng Israel at Gaza. Narinig din ang mga putok ng baril at pagsabog ayon sa ulat ng Hamas-affiliated media. Indikasyon ito ng balik-bakbakan sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Natapos kasi ang 7 araw na tigil putukan alas 7 ng umaga roon nang walang anunsyo mula sa magkabilang panig na palalawigin ng ceasefire. Ayon sa Israel, isang rocket na mula raw sa Gaza ang naharang nila 1 oras bago matapos ang tigil putukan. Giit ng Israel, labag ito sa terms and condition ng tigil putukan, lalo't pinakawalan ang rocket papunta sa teritoryo ng Israel. Yan ay kahit hindi pa tapos ang ceasefire. Kasunod niyan, inanunsyo ng Israel na itinuloy na nila ang operasyon kontra Hamas sa Gaza Strip. Kagabi, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na uubusin ng Israel ang Hamas at wala raw makakapigil sa kanila. Tuloy raw ang gyera hanggang sa mapalaya nila ang lahat ng bihag, mawala ang Hamas at masigurong wala nang magiging banta mula sa Gaza. Sinabi yan ni Netanyahu matapos ang pulong niya kay US Secretary of State Anthony Blinken sa Israel. Dahil dito, pinangangambahang hindi na masusundan ang palitan ng mga bihag at bilanggo. Kahapon ang huling araw ng ceasefire kung saan nagpakawala ng 8 Israeli hostages ang Hamas. Kapalit niyan ang 30 Palestinong bilanggo sa Israel. Sa kabuuan, higit 100 ang pinakawalang bihag habang higit 200 ang pinalayang preso sa loob ng 1 linggong ceasefire. Samantala, inako ng grupong Hamas ang pamamaril sa Jerusalem kahapon kung saan 2 Palestino ang bigla na lang umatake at namaril sa isang sakayan ng bus. Hindi bababa sa 3 ang namatay habang 8 ang sugatan. Kinundina ito ng Israel at sinabing dagdag rason ito para pulbusin ang mga Hamas.
Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Simulan na natin ang maiinit na showbiz news ngayong Friday. Bumuhos ang pakikisimpatya sa hiwalayang Daniel Padilla at Catherine Bernardo, ang ina ni DJ na si Mama Carla Estrada at ang mommy ni Catherine na si Tita Min. Naglabas na rin ang kani-kanilang pahayag. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori. Buong bayan ang nagulat, nalungkot at nagmukmok sa paggulat na hiwalayan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Kahit saan online, trending ang split ng Katniel sa dami ng mga nag-react. Iyong mga sobrang fan, napaiyak na lang nang mabasa ang mga post ni Catherine at DJ. At kahit hindi fans, affected! Agad namang nakisimpatya ang mga kaibigan ng Katniel sa showbiz. Sina Sue Ramirez, Angelica Panganiban, Lovely Abella at Sofia Andres. Yakap na mahigpit ang comment sa post ni Kath. Nagpahayag din ng pagmamahalang iba pa nilang kaibigan na sina Vice Ganda, Joshua Garcia, Edward Barber at Miles Ocampo. Ganon din naman sina Melay Cantiveros, Rufa Gutierrez at Alora Sasam. Para naman kay Bella Padilla, ang pinakamasakit daw ay ang ma-realize na ng isang tao ay dadaan lang at hindi kailanman mananatili sa buhay mo. May payo rin ng aktres sa mga nakasaksi sa journey ng Katniel. Yan ay acceptance and kindness in everything we do or say. Nag-post na rin si Mama Carla Estrada ng litrato kasama ang Katniel na may caption na "We love you both". Mensahe naman ng mommy ni Kath na si Tita Min Bernardo sa lahat ng fans ng Katniel. Hindi rito nagtatapos ang kanilang pagsasama. 11 taon ding tumakbo ang relasyon ni Catherine at Daniel. Una silang nagkatrabaho sa teen series noong 2011 na Growing Up. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Naging emosyonal naman ang showbiz columnist at Christopher Minute host na si Christopher Min. Si OG Diaz, tinatakan nyo bilang isang, ako'y naging emosyonal Tinawag ninyong sinungaling ang ipinakakain sa kanyang pamilya ay paggagawa lamang ng mga inimbentong kwento katulad ko. Mahirap po ang trabaho namin. Hindi po madaling sungkitin ang pagtitiwala po ng taong bayan para ang mga balita namin ay paniwalaan. Nasabi yan ni Nanay Christy matapos ang kumpirmasyon ng hiwalayan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Bago yan, nauna nang nabanggit ni Nanay Christy at OG Diaz ang mga usap-usapang hiwalay na nga ang Katniel. Dahil wala pang kumpirmasyon noon, nasabihan ng netizens na sinungaling sina Nanay Christy at OG Diaz. Sa kabila niyan, nagpasalamat si Nanay Christy sa lahat ng naging bukas ang isipan sa mga nauna nilang nabanggit tungkol sa issue. Napuno ng kilig at extra saya ang Kapatid Network sa pagbisita ngayong araw ni multi-platinum award-winning singer David Pomeranz. Got to believe in magic. Tell me, how do people find each other in a world that's full of strangers? Sa ating paboritong morning kasalo na Good Morning Kapatid, maaga siyang nangharana with his classic na Got to Believe. Nakibonding din siya sa ating mga legit Dowercad sa EAT. May bonus pang kantahan kasama ang Sing It Girls at Karen Eistrup. Nasa bansa si David para sa kanyang nalalapit na concert tour sa iba't ibang lugar sa bansa. 1990s pa nang simulang makilala si David dahil sa mga hit song niyang Ordinary Song, On This Day, Born For You at marami pang iba. Heto pa nga, a win for Philippine cinema. Sunod-sunod kasi ang pagpapalabas ng iba't ibang mga local films ngayon. Karamihan dyan, mga world-class na pelikulang sumubok na makapasok sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori.
25 days to go pa bago mag-Metro Manila Film Festival. Pero, what is this? Buhay na ang Philippine cinema! Wow! Kaliwat kanan na kasi ang red carpet premiere at press conferences ng ilan pang local films na hindi nakapasok sa MMFF. Isa na riyan ang PhilAm indie film na Asian Persuasion na nagdala pa ng Hollywood star sa bansa para sa kanilang Philippine premiere. Bida riyan si Casey Concepcion kasama ang PhilAm Hollywood actor heavyweights na sina Dante Basco at Paulo Montalban na minahal ng fans sa Mortal Kombat. They've been around, they've been working in this industry for much longer than I have. Fangirl ako. Napakasarap po ng feeling na sa Amerika din po nag-shoot. Sky's the limit for Filipinos. I really hope with the more projects that we do here, bring some of the great talent from the Philippines, giving them a opportunity to do something stateside. Kasama pa nila sa pelikula si Bling Empire reality show star Kevin Kreider na isang Korean-American pero hanga sa Pinoy spirit. So for them to have a movie for the first time and be so proud and to see them bond was just something that I felt like I missed out on growing up even. So it was very heartwarming, but also too something that I wish I had. Bukod dito, showing na rin sa takilya nationwide ang In His Mother's Eyes ni na Inang Maricel Soriano at Roderick Paulate. Pati na rin ang pagbabalik sinihan ng cult classic horror franchise na Shake, Rattle and Roll Extreme na ngayon pinagbibidahan naman ni na Jane De Leon, Jane Oineza at Isa Calzado among many others. Sa mga mahilig naman sa family drama, gearing for their premiere na rin ang isa pang sumubok pumasok sa MMFF na Unspoken Letters ni Tonton Gutierrez at Gladys Reyes. Ipapalabas naman yan sa December 13. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, dating Pangulong Duterte nagkakasama raw ng legal team para sa ICC probe ng gobyerno kontra droga. VP Sara sumulat na sa DOJ para wag makipagtulungan sa ICC. Mga barko ng China nais patang umaaligid sa Pag-asa Island sa gitna ng inaugurasyon doon ng headquarter ng Philippine Coast Guard. At 70 taong gulang na babae sa Uganda nanganak ng kambal. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Ikinakasa na raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang legal team para sa ICC probe sa giyera kontra droga. Habang sina Pangulong Bongbong Marcos at Justice Secretary Boying Remulla, hindi pa rin natatalakay ang isinusulong na pakikipagtulungan ng bansa sa investigasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Wala pang panibagong pag-uusap sina Pangulong Bongbong Marcos at Justice Secretary Boying Remulla kaugnay yan sa isinusulong na pakikipagtulungan ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC sa investigasyon ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong nakaraang linggo nang maghain ng resolusyon sa Kamara na nag-uudyok sa lahat ng ahensya at sangay ng gobyerno na makipagtulungan sa ICC drug war probe, bagay na nauna na ring sinabi ni Remulla na kailangan ng masusing pag-aaral. Sa gitna nito, sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na dismayado sila sa tindig ng DOJ, Solicitor General at iba pang ahensya na noon pa man ay huwag pansinin ang ICC. Dapat anilay may motu proprio investigation o kusang pag-iimbestiga sa naturang issue. Inuuna pa nila na parang gusto nilang pagtakpan ang krimen ng dating administrasyon, particularly ang arkitekto ng war on drugs, ang arkitekto ng tokhang na si dating Presidente Duterte, si Senator Bato at iba pang mga mga kasangkot dito.
Pino na rin ni Castro ang hindi malinaw na bilang ng naisampang kaso kaugnay sa drug war. Sa datos kasi ng Philippine National Police, 7,732 ang patay sa drug war. Pero lumabas sa pagdinig sa Kamara na wala pang 1,000 ang naihaing reklamo. Kaya hamon ni Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas kay dating Pangulong Duterte. Ex-President Duterte at sa mga alipores nitong sangkot sa drug war, harapin nyo ang libo-libong mga biktima ninyo. No amount of brave threats can stop the POP from calling for justice and accountability. Sa ngayon, tanging Human Rights Commission pa lang ang naghayag ng suporta at pakikiisa sa ICC probe. Kahapon naman sinabi ni Senador Bongo na dating special aide ni dating Pangulong Duterte, ikinakasa na rin daw ni Duterte ang kanyang legal team para sa ICC. Handa naman daw humarap sa Kongreso si Duterte. Hindi po namin napag-uusapan yan bagay na. At I'm sure kausap niya po ang kanyang legal team. Depende po sa kanya yon kung imbitahan siya ng chairman at kung willing naman po siyang magsalita at it's up to him. Bigay natin sa kanyang what is due to our former president na nagtrabaho po para sa ating bayan. Kaya sabi ko, Pilipino po dapat humusga sa kanya. Hindi po banyaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Natanggap na ng DOJ ang sulat ni Vice President Sara Duterte sa pakiusap niyang huwag makipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, puno ang sulat ng paliwanag at argumento kung bakit hindi dapat pumasok ang ICC sa Pilipinas. Kaugnay sa investigasyon ng drug war ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Clavano, very valid ang mga punto ng bise. Nauna nang sinabi ni VP Sara na nirerespeto niya ang desisyon ni PBBM sa foreign policy. Pero patuloy niyang iaapela ang tungkol sa ICC probe sa DOJ. It was full of legal discussions, legal arguments as to why hindi talaga pwedeng pumasok ang ICC dito. Kaya ipapasok natin yan sa ating considerations sa pag-aaral ng ICC and its possible return or possible membership. Ngayong World AIDS Day, kinababahala ng ilang eksperto ang pagdami ng kaso ng sakit lalo na sa mga kabataan. Nakaapekto raw dito ang mga nagsulputang social media at dating apps. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Ayaw magpa-HIV test noong una ng 38 anyos na si Louie David. Pero napilitan siya nang malamang positibo sa Human Immunodeficiency Virus o HIV ang dati niyang live-in partner. Because sabi ko, what if mag-positive nga ako? So paano ko aalagaan yung taong pinakamamahal ko kung kailangan ko rin alagaan yung sarili ko? Nang malamang positibo rin siya sa sakit, akala niya'y mamamatay na siya. Because yun yung knowledge na meron kami, yung kaalaman na meron kami patungkol sa HIV. Makalipas ang isang dekada, nagbago na raw ang pananaw ni Louie sa HIV. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang gamutan habang nagtatrabaho bilang HIV case manager sa isang social hygiene and treatment facility sa Pasig. May buhay kapag na-diagnose ka ng HIV at hindi kami abnormal. Tao din kami. Nagkataon lang na meron kaming HIV. Sa datos ng UNAIDS, nasa 39 million ang may HIV sa buong mundo noong 2022. 630,000 ang namatay dahil sa Acquired Immune Deficiency Syndrome o AIDS na severe stage ng HIV infection. Dito sa Pilipinas, higit 121,000 na ang HIV cases mula nang mai-report ang unang kaso nito sa bansa noong 1984. At sa nakalipas na higit isang dekada, pataas ang average daily HIV cases natin. Mula 6 kada araw noong 2011, umakyat yan sa 49 cases kada araw ngayong taon. Pinakamarami ang mga edad 25 to 34, pero dumarami rin ang kaso sa mga kabataang edad 15 to 24 years old. Karaniwang nakukuha sa pagkikipagtalik ang sakit na HIV. Nakaapekto ang pagdami ng kaso sa social media at paglaganap ng mga dating apps. Mas madali na yung access ng ating mga kabataan para makahanap ng sexual partner. Kailangan po ang edukasyon ang mag-umpisa na doon sa eskwelahan pa lang ay nabibigyan na natin ng tamang guidance.
Sa Quezon City, may HIV reference manual para sa mga high school students. Inilalapit din daw ng pamahalaan sa mga komunidad ang libreng testing at gamutan para sa HIV. Bukod sa siyensya, pinakamabisa na mawakasan na ang matagal ng diskriminasyon sa mga may HIV. HIV is not a death sentence. Kung masyado natin i-stigmatize yung HIV testing, lalo pong nagtatago yung mga tao na dapat magpa-HIV test. Layon ng World Health Organization, wakasan ang banta ng AIDS sa taong 2030. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. What's up mga kapatid? Kani-kanina lang, wagi ang Northport Batang Pier kontra TNT Tropang Giga sa PhilSports Arena. Hindi naging sapat ang 48 minutes at kinailangan pa nila ng extra period para ma-break ang 113 all. 7 straight points sa pinakawala ng Northport sa simula ng overtime at nakakuha pa sila ng clutch basket galing kina Fran New at Arvin Tolentino para ma-secure ang panalo. 3-2 na ngayon ng Northport habang bagsak sa 2-3 ang TNT. At magpapahinga muna si PBA MVP Junmar Fajardo ng 4 hanggang 6 na linggo pagkatapos niya ma-fracture ang kanyang kaliwang kamay. Ito na nga ang pang-4 na metacarpal fracture ni Abay at nangyari ito sa panalo nila kontra Rain or Shine noong Wednesday. Nakalaro pa siya ng ilang minuto pero hindi na siguro kinaya ang sakit kaya pinahinga na niya ito hanggang matapos ang laro. Hopefully maging mabilis lang ang recovery ni Junmar lalo na babalik na sa linggo si LA Tenorio. Gusto natin laging healthy ang players natin para lalong exciting ang ongoing All-Filipino Conference. Huwag kayong alis, sports pa tayo mamaya. Susunod, toneladang karne at isda na expired na pero balak pang ibenta nasabat sa Navotas. Batas na poprotekta sa kapakanan ng mga Pinoy caregiver permado na ni Pangulong Marcos. At lalaking nagnakaw ng mga bra at panty ng kanyang mga kabarangay na bisto sa Kawayan, Isabela. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Pinaghahanap na ng mga pulis ang leader ng Bayawak Gang na nagbantang aatake sa isang barangay sa Las Piñas. Pero ayon sa mga pulis, posibleng gusto lang mag-viral ng mga miyembro ng grupo kaya nanakot. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nababahala ngayon ang mga residente ng Barangay Talon 4 sa Las Piñas dahil sa kumakalat na post sa social media ng isang grupo na kung tawagin ay Bayawak Gang. Sa nasabing post, pinakilala nila ang kanilang leader na isang boss bay. Nagbabala ang grupo na susugurin nila ang lugar dahil sa pagkamatay daw ng miyembro nila na si Edong. Target nilang gantihan ang anilay mag-asawang Malu at Julius. Banta nila, gagawin nilang malamarawi ang barangay kung kinakailangan. Kasama pa sa post ang mga larawan ng mga armadong lalaki, bagay na ikinatakot ng ilang residente. Siyempre po nangamba ako lalo na sa mga anak ko. Diba? Ang anak ko kasi laging napasok sa school. Paano kung biglang mapagtripan? Ayon sa Las Piñas Police, tukoy na nila ang sinasabing leader ng grupo sa post na si Boss Bay. Kinilala siyang si Gilbert Albios, isang rapper at content creator. Ipinakita pa ng Las Piñas Police ang ilang YouTube video kung saan nagra-rap si Boss Bay. Tingin daw ng PNP, gusto lang mag-viral ni Boss Bay, kaya ginagawa ang post ng pananakot. Dati itong vendor. Tapos gusto niya maging malapit sa pulis nung araw. Maraming kinakaibigan ng pulis niya, ipapaselfie. Rapper. Nag-flip top siya, yung mga ganun. Tapos gumagawa siya ng mga script ng pagbablog niya. Kaya may mga post na ganyan. Sa impormasyon ng mga pulis, 3 lamang ang miyembro ng Bayawak Gang at hindi 30. Peke rin daw ang mga larawan ng mga armadong lalaki sa kanyang post. Na-downgrade na namin ito at napatunayan namin yung mga photos na pinost ni Boss Bay ay clean-up lang niya doon sa Mexican drug cartel. At yun yung dinikit niya. Kaya sa ngayon, subject of manhunt operation siya. Tukoy na rin ng mga pulis ang Malu na pinagbabantaan ni Boss Bay sa viral post. Nasa pulpa sa CCTV ang mga tagpo noong tinangka umano ni Boss Bay na barilin si Malu nitong November 15 lang. Magkasunod silang naglalakad sa eskinita hanggang sa maririnig na ang sunod-sunod na putok ng baril. Hindi naman nasugatan si Malu sa nasabing insidente pero bakas pa ang mga tama ng bala sa bahay nito.
wala na raw sa lugar si Malu pero nagsampa na siya ng reklamo laban kay Boss Bay. Sa investigasyon, lumalabas na pananakot lang ang gustong gawin ni Boss Bay dahil sa pagiging chismosa raw nito. Issue about itong babae, merong kaibigan na chinichismis siya kung saan-saang mga barangay na siya ang responsible sa proliferation ng drugs, ng gambling, ng hold-up. Doon sa pinapost niya sa Facebook, gusto niyang patayin. Inagahanap na ng mga pulis si Boss Bay na napagalamang may pending na murder case. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Expired na pero balak pang ibenta ang tone-toneladang smuggled na karne at isda sa Navotas. Nasabat yan sa 5 cold storage facilities. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Halo-halong karne at mga isda ang bumungad sa otoridad ng buksan ng mga kahon sa storage facility na ito sa Navotas. Ang ilan, nakasilid pa at nakasiksik sa mga plastic. Isa-isa yang binuksan at kinumpiska ng mga kawani ng Department of Agriculture at Navotas LGU kaninang tanghali. Iba na yung amoy. Amoy bulok na pagkain, amoy bulok na isda. Ang na-notice namin is amoy bulok na beef. Lagas-lagas na yung kanyang packaging. Nakatambad na lang yung laman ng mga boxes na dinadaan-daanan, natapakan, nasa floor na lang. So, right there and then masasabi mo na hindi na siya fit for human consumption. Ayon sa DA, hinihinalang galing China ang mga produktong nasabat. May mga Peking duck din na nakita kahit pa nakaban ito sa bansa dahil sa banta ng bird flu. Meron nakuhang karne ng baka at black chicken. Sa kabuuan, 5 cold storage facility na naglalaman ng hinihinalang smuggled products ang kinalugad ng otoridad. Ikinagulat naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nang may makita ring isdang pampano sa mga nabistong produkto. Sa mga hotel, restaurant, mga canning facility at mga processing plant nang dapat ang bentahan ng mga ito. Wala namang naipakitang dokumento ang may-ari ng cold storage facility. Itong cold storage na nakita natin ngayon ay hindi po accredited ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. I-investigate pa natin further kung paano na nakarating dito yung commodities nila na dapat nandun lang sa mga tinatawag natin na institutional buyers. Naglabas na ng cease and desist order ang Navotas LGU laban sa cold storage facility. Aabot sa 130 metric tons o katumbas ng 130,000 kilo ng mga karne at fishery products ang nasabat. Tinatayang aabot sa 40 million pesos ang halaga ng mga nakumpiska. Iniwan muna ang mga produkto sa loob ng facility para sa inventory. Di na nagbigay ng pahayag ang may-ari ng mga produkto. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Anti-Agricultural Smuggling Act at Food Safety Act. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Patuloy pa rin ang search and rescue operation para sa isa na namang Cessna plane na nawala sa Isabela. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, sinusuyod na ng mga rescuer ang bayan ng San Mariano. Sa nasabing lugar, huling nakita sa radar ng CAAP ang eroplanong RPC-1234. Tumutulong din sa paghahanap ang mga otoridad sa bayan ng Maconacon. Pasado alas 9 ng umaga kahapon nang mag-take off mula sa Kawayan Airport ang eroplano. Sakay nito ang pilotong si Captain Levy Abdul II at isang pasahero. Bigla namang naputol ang komunikasyon sa eroplano at hindi ito dumating sa Palanan Airport. Enero ng taong ito nang bumagsak ang isang Cessna plane na papunta sa Maconacon. Patay ang lahat ng 6 na sakay nito. Matagal ng problema ng mga taga-Maconacon ang kawalan ng maayos na kalsada, kaya napipilitan ang mga taga roon na mag-eroplano kahit mahal at delikado. Naghahanap ka ba ng trabaho? Ito ang para sa iyo. May job fair ang Department of Labor and Employment para sa libu-libong trabaho sa loob at labas ng bansa. Kung anong klaseng mga trabaho yan, alamin sa Frontline Report ni Justine Punsala. Kanya-kanyang pila at fill-out ng forms ang mga job hunters sa Manila Science High School. Ang ilan may nakaredy ng mga requirements at iba pang dokumentong posibleng hingi ng employer. Baka kasi sa job fair na ito na sila makakuha ng inaasam na trabaho. Isa ito sa 29 na venue ng simultaneous job fair ng Department of Labor and Employment ngayong araw. Si John Lowell, kahit PWD at hirap maglakad, ay masigasig na naghahanap ng trabaho. Take risk na lang din para kahit papano mas mapaangat ko yung sarili ko kasi pag hindi ko tinanggap, parang wala rin kwenta.
Si Tatay Leonito naman na 6 na buwan nang walang kita mula nang magsara ang pinagtatrabahuhang warehouse, halos isa-isahin na raw ang mga vacancies. Kasi po may mga anak po ako nag-aaral kaya kailangan ko po maghanap ng trabaho para po sa kanila. Mas maganda po kung marami kang a-applyan para kahit sino mauna, di yun ang unang pupuntahan. Halos 40,000 bakanting trabaho ang meron ngayon sa bansa. Mahigit 14,000 naman na oportunidad sa ibang bansa ang naghihintay. Kabilang sa mga lokal na industriyang kasama sa job fair ay ang business process outsourcing o mga call center companies, wholesale at retail trade, transport at logistics, manufacturing, hotel and restaurant, construction at health and wellness. Naghahanap naman ng mga dayuhang employer ng mga Pinoy na nurse, physical therapists, sewing machine operators, restaurant and hotel workers, care workers, construction workers, mekaniko at livestock farmers. Para yan sa mga bansang Canada, Germany, UAE, Bahrain, Qatar, Japan, Brunei, Amerika at iba pa. Sa huling datos kasi ng Philippine Statistics Authority, nasa 4.5% ang unemployment rate sa bansa nitong Setyembre. Bahagyang mas mataas ito kumpara noong Agosto. Katumbas yan ng 2.26 milyon na walang trabaho. Tuloy-tuloy ang aming pagsusuporta dun sa pangarap ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na magkaroon ng quality employment, magkaroon ng hanap buhay, walang maiwanan sa ating mga kababayan. May one-stop shop din para sa mga kailangan gumawa ng account at kumuha ng ID mula sa iba't ibang government agencies tulad ng NBI, BIR, Pag-ibig, PhilHealth at SSS. Para sa mga susunod na job fairs, bisitahin lang ang official website o Facebook account ng DOLE. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Susunod, mga barko ng China nakitang umaaligid na naman sa Pag-asa Island. Pero bagong headquarter doon ng PCG, binuksan na. Viral ang nakakaantig na moment ng isang anak at kanyang mga magulang. At silipin ang star-studded na Christmas lighting sa Imus, Cavite. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Isang bagong headquarter ng Philippine Coast Guard ang itinayo sa Pag-asa Island. Sa gitna niyan, namataang umaaligid sa isla ang mga barko ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Ramdam ang tensyon dito sa Pag-asa Island. Natunghayan niyan mismo ni National Security Advisor Eduardo Anyo sa pagbisita niya roon. Tanaw mula sa isla ang isang umaaligid na barko ng China Coast Guard. Bukod dyan, 19 pang Chinese maritime militia vessels ang nasa di kalayuan at meron ding isang Chinese warship. Eksenang hindi na bago kung tutuusin, pero sabi ni Anyo, may mga taktika ang China para hatiin ang paninindigan ng mga Pilipino. Sa kabila niyan, mas palalakasin ng Pilipinas ang ating puwersa sa pamamagitan ng pinasinayaan kanina na bagong himpilan ng Philippine Coast Guard sa Kalayaan Group of Islands. Present sa inaugurasyon sina AFP Western Commander Vice Admiral Abeth Carlos at ilang kinatawan ng Department of Transportation, Department of Energy at National Task Force of the West Philippine Sea. Mayroon ding itinatayong seaport. With our airports here, ini-expect natin na magkakaroon ito ng impluensya at magkaroon ng pagbabago sa mga unruly, bullying, aggressive behavior ng particularly ng China sa ating mga fishermen, sa ating mga sailors at Coast Guard na nagpapatrol dito sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng Coast Guard Station Kalayaan Island Group, mas mapapaigting ang maritime operations ng PCG, partikular na ang Maritime Domain Awareness o ang pag-monitor sa karagatang sakop ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Kahit anong pambubuli ng China, hindi raw mapapatinag ang Pilipinas. We are always prepared. We are not deterred and intimidated. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Pinalalaraw ng Joint Patrol ng Pilipinas at Australia ang tensyon sa West Philippine Sea ayon sa China. Giit ng China Defense Ministry, dapat tumigil ang Pilipinas sa mga pag-uudyok nito ng gulo sa rehiyon.
Malisyoso at hindi rin daw makatotohanan ang mga pinupukol na akusasyon sa China. Partikular na ang paratang na inikutan ng 2 Chinese jets ang ating aircraft na kasama sa joint patrol. Nakahanda na raw silang ipagtanggol ang kanilang soberanya at maritime interest sa South China Sea. Nitong November 27, natapos ang joint patrol ng Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na poprotekta sa mga nagtatrabaho bilang caregiver sa bansa. Sa ilalim ng Republic Act 11965 o ang Caregiver Welfare Act, nire-require na ilagay sa mismong kontrata ang haba ng oras ng kanilang trabaho. Required din silang bayaran ng overtime pay kung susobra sa 8 oras ang trabaho. Entitled din silang tumanggap ng 13-month pay kung nakaisang buwan na sa employer at dapat kompleto ang benepisyo gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Nakasaad din sa batas na may karapatan ang caregiver na putulin ang kontrata kung makaranas sila ng anumang pang-aabuso. Sakop nito ang mga private caregiver, mga nagtatrabaho sa nursing facilities at iba pa. Nakasungkit na finally ng panalo ang Galleries Tower High Riser sa Battle of the Windless kontra Floor Defenders. Nagpakita ng ibang determinasyon ang High Risers lalo na down na sila ng 2 sets pero nahanapan nila ng paraan kunin ang next 3. Nanguna para sa kanila si Roma Joy Doromal at Andrea Marzan na nag-combine for 29 points. 1-9 na ang Galleries habang 0-10 ang Floor. Sa second game naman, tinalo ng Creamline Cool Smashers ang Akari Chargers. Nasungkit ng Chargers ang first set pero dito nagising ang Creamline at pinanalo ang sunod na 3. 23 points para kay Tots Carlos at isang panalo na lang masisweep na nila ang elimination round. At buhay pa ang semifinal hopes ng PLDT high-speed hitters pagkatapos i-straight sets ang F2 Logistics Cargo Movers. Pero kahit walang pinanalong set ng F2, di kita ng laban all throughout the game. Ang final 25-21, 27-25, 25-23. Si Savannah Davison ang naging crucial para sa hitters na nagdala ng 22 points on 18 attacks, 3 blocks and 1 ace. Dahil sa panalo 6-4 na pareho ang PLDT at Petrogas. Nabigyan ng special exemption si Olympic swimmer Kayla Sanchez at mare-represent na niya ang Pilipinas kung sakaling mag-qualify siya para sa Paris Olympics. Winave ng International Olympic Committee ang standard na 3-year waiting period para sa mga lumilipat ng federasyon. Bago kasi lumipat ng Pilipinas, lumaban si Sanchez sa Olympics para sa Canada in 2017 to 2022. Parehong magulang ni Kayla ay Filipino pero pinanganak siya sa Singapore at lumaki sa Canada. Nag-debut ang swimmer para sa bansa noong 19th Asian Games sa China. Suporta natin mga kapatid ang lahat ng atleta natin, lalo na yung mga lumalaban para mag-qualify sa 2023 Paris Olympics. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Viral sa TikTok ang isang binata sa Pangasinan na sorpresang binigay sa ina ang kanyang unang sahod. Ang kwento ng kanyang pagbawi sa magulang sa report ni Jenny Dongon. Abala sa pagtutupi ng mga damit si Nanay Lorin sa labas ng kanilang bahay sa Malasiki, Pangasinan noong Biyernes. Maya-maya pa, nilapitan siya ng anak na si Nick at nag-abot ng bouquet at puting sobre. Laman ng sobre, ang unang sahod ng anak sa trabaho. Ayon kay Nick, gusto niyang maging memorable ang unang perang pinaghirapan, kaya naisip niyang isurpresa ang ina. Satisfied naman po ako dun sa nagawa ko po. Pero for me, kulang pa po yun. Hindi pa po yung sapat para makabawi sa mga sakripisyo na binigay po sa akin ng mga magulang ko para mabot po yung point ng buhay na kung nasaan po ako ngayon. In-upload niya sa TikTok na meron na ngayong 2.3 million views. Maraming netizens ang na-touch sa ginawa ni Nick. Pagkababait ang anak, natutuwa si Lola. Panganay sa 3 magkakapatid ang binata, nakakapasa lang sa Electrical Engineering Licensure Exam nitong Abril. Nitong Agosto na siya magsimulang magturo sa Tarlac State University. Nagsusumikap daw siya ngayon para makatulong sa pamilya at sa pag-aaral pa ng 2 nakababatang kapatid. Alam daw ni Nick na marami ring kabataang gusto makabawi sa lahat ng sakripisyo ng kanilang mga magulang. Kaya payo niya. No pressure kasi darating at darating din tayo sa point na yan. Hindi man agad-agad pero makabawi tayo sa mga taong
nagsakripisyo para marating tayo sa buhay. Nagbabalita mula sa Frontline. Jenny Dongon, News 5. Susunod, 70 taong gulang na nanay nanganak pa ng kambal sa bansang Uganda. Maha Salvador, inanunsyo na ang kanyang pagdadalang tao. At ilang sikat na Pinoy boy band gaya ng Ben & Ben tampok sa Christmas lighting sa Imus, Cavite. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Para sa mga milyong-milyong Filipino, sa gabi ng Nobyembre 30, 2023, ay hindi mo malilimutan kung nasaan ka nang marinig mo ang balita. At may dambuhalang balabal na itim na bumalot sa buong sambayanan kung bakit gano'n na lang ang pagluluksa para sa mga taong hindi kahenerasyon at ibang gulang malamang ay hindi nila maiintindihan. Hindi tungkol sa kamatayan ni Henry Kissinger, hindi ang kawalan ng ceasefire ng gobyerno at ng mga makakaliwang puwersa, kundi tungkol ito sa isang hiwalayan. Ngayon, hindi naman bago yan. Marami tayong nababalitaan ng mga hiwalayan, lalong-lalo na sa mundo ng aliwan. Pero ano nga bang meron ng isang ito at bakit tagos sa buto ng tao? Dahil ba sa panahon ngayon ay pambihira na ang mga relasyon na umaabot ng 11 taon? Dahil ba sa 1 taon na lang ang kulang ay singtagal na ng isang buong K-12 program ang samahan nila? Dahil ba may isang henerasyon ng mga Pilipino na kaparehas na edad na lumaki, nagkamalay, nagdalaga at nagbinata na kasabay nila? Dahil na subaybayan natin kung paano sila nagsimula, ang kanilang ebolusyon at pagyabong. Dahil ba sa kanila ay umasa tayo na posible pa pala ang isang samahan na solid at payapa lamang, walang nakakahiyang iskandalo, walang parinigan ng hugot sa social media. Isang relasyon na sa harap lang ng kamera ang nagaganap na drama. Malinis at chill lang kumbaga. Kasing linis lang ng kanilang pagtatapat ng mag-post sa social media. At sa pagtuldok na hindi pa rin nawala ang tono ng pasasalamat at respeto, maraming apektado dahil magaganda at ang mga sinabi lamang ay positibo at walang kasing hapdi. Dahil nabasag ang ilusyon at katotohanan ba na kung ang dalawang ito na taglay na ang lahat ay nagtapos ang pag-ibig, paano pa kaya ang ordinaryong nilalang na tulad ko? Kaya mula ngayon ang Nobyembre 30 ay isang hindi malilimutang petsa na hindi lang kaarawan ni Bonifacio. Hindi lang hugod na panghihinayang sa mahabang relasyon. At least ito raw, 11 taon. Habang may isa dyan, 11 araw lang ginastos ang 125 million. Sa petsang ito, sa araw na ito ay hindi tayo pabalik sa masaklap na realidad na walang permanente sa mundo. Walang permanente sa mundo. Well, hindi naman yan 100% na totoo. May nangyayari na rin ganito dati ang naalala niya. Dahil marami din daw nagluksa nang maghiwalay si Samson at Delilah. Nabuking ang sekretong malupit ng isang lalaki sa Kawayan, Isabela. Sa loob ng kanyang bahay, tumambad ang sandamakmak na nakaw na bra at panty. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Tapay lang natin. Kadami oh. Panty. Kadami po. Yan, mga bra. Oh, yan. Tumpok-tumpok na mga panty, bra at damit ang tumambad sa mga residenteng ito nang pasukin nila ang isang bahay sa Barangay 7D, Villarta Street, Barangay District 1 sa Kawayan City, Isabela. Ayon sa uploader ng video, lagi raw silang nawawalan ng mga panty at bra sa sampayan. Kaya nagulat sila nang makita ang ilan nilang gamit sa bahay. Ito po yung damit ng asawa ko. Yung hinahanap niya. Laking gulat din ng iba pang residente nang makita ang pamilyar na underwear. Ang panty ni Garly, lagi ito ni. Pati mga panty at bra na pambata, hindi pinatawad. Ang tao na to? Parang
Manyakis. Itong si ate, may nakuha pa mga panty at bra sa mga kwarto. Sa dami ng mga damit, posible raw na ninakaw ang iba sa ibang lugar. Dapat pulis na pumuntahin dito. Ayon sa uploader, pinuntahan nila ang bahay dahil kukunin lang sana nila ang kalan na hiniram ng kapitbahay. Nakita naman nila ang kalan pero hindi nila akalaing may iba pa silang madadatnan. Naalungkat lang. Naalungkat dahil dito sa haller na yan. Nai-report na raw nila sa barangay ang nangyari. Hindi pa malinaw kung nasaan ngayon ang nakatira sa bahay na umano'y nagnakaw ng mga damit. Pa! Dr. Jebrak pa nga nangisit! Ay, mati! Kanino ba ito? Bukas may magkikilim din yan. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Isang lola sa Uganda ang nanganak ng kambal. Siya si Safina Namukwaya, 70 years old. Ipinanganak niya ang kambal na babae at lalaki via cesarean nitong November 29. Maayos ang lagay ng kambal. Naging posible ang pagbubuntis ng lola matapos sumailalim sa in vitro fertilization. Milagro kung ituring ang kanyang panganganak dahil na rin sa kanyang edad. Siya na ang pinakamatandang babae sa Africa na nanganak. Ilang foreign news agency naman ang nag-ulat na nanganak na rin pala ang lola noong 2020 sa edad na 67. May bagong milestone sa buhay ni Maha Salvador. Christmas came early para sa kanila ng asawa niyang si Rambo Nunez. Naglabas ng Christmas video sa IG ang dalawa. Ipinakita nila ang ultrasound picture ng pagbubuntis ni Maha. May pasilip ding baby bump ang actress TV host. Ayon kay Rambo, ang kanilang magiging bundle of joy ang best Christmas gift na natanggap nila. July nang ikinasal sina Maha at Rambo sa Bali, Indonesia. Bago niyan, nagkaroon din sila ng intimate civil wedding sa Pilipinas. Feel na rin ang Pasko sa Imus sa Cavite. Bukod kasi sa libreng concert para sa mga residente, may parapol pa ang city government. Live mula sa Imus, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Valvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan? Jess, kasabay ng unang araw ng Desyembre, talaga namang isang buwang Christmas feels ang ipinararamdam dito sa Imus, Cavite at inumpisahan nila yan sa isang libreng pa-concert at pagpapailo ng mga Christmas decor sa lungsod. Dinagsanga ng daan-daan ng mga residente ang Imus Grandstand and Prac Oval para sa libreng pa-concert ng city government. Ang ibang nakisaya, naglatag na lang ng sapin sa sahig habang ang ilan abay nag-enjoy sa pagsalampak sa damuhan. Mula sa mga magkakaibigan, magkakaanak at magkakaklase, dito na piniling dumiretso sa pagtatapos ng kanilang araw ngayong Biyernes. Present din kanina si Cavite Governor John Vic Remulla. Unang nagpasiklab ang bandang Itchy Worms. Ang mga concert goers, ayun, kanya-kanyang talunan, hiyawan at nakisingalong pa. Sa kasalukuyan, nagpa-perform naman ng bandang December Avenue at maya-maya ang inaabangan ng lahat na bandang Ben and Ben. Bukod sa concert, may paraffle din ng Imus LGU na 1 million pesos at iba pang cash prizes para sa nagbabayad ng mga local taxes katulad ng real property, business taxes at iba pa. Pinailawan na rin ang mga dekorasyon sa lungsod at ang kanilang Christmas tree at may pa-fireworks din kanina. Ayon sa Imus LGU, pangatlong taon na nilang ginagawa ang libreng concert habang patuloy silang bumabangon sa naging epekto ng pandemya. Narito ang pahayag ni Imus City Mayor Alex Sabincula. Napakatagal din na hindi nakalabas ng mga tao at ngayon mukhang ayos na, okay na, wala ng COVID. So, pasasalamat dahil buhay tayo lahat. Pasasalamat dahil naging masunurin silang mamamayan. Kaya ito yung reward. Jess at mga kapatid, lalo na yung mga taga-Imus dyan ha, pwede na rin pati yung mga kalapit na bayan at lungsod, pwede pa kayong humabol dito sa Imus, Cavite para nga sa mga gusto mag-weekend concert feels, no? Dito sa lugar, pwede rin naman dito sa plaza ng Imus kung saan meron din mga food stall sa paligid na pwede pagpili-pilian kung saan naka-simulcast din ang mismong concert na nangyayari naman doon sa grandstand. Jess?
pala. Mananalo ka lang sa raffle kung nagbayad ka ng tax. Tax, Yun oh. lang. Pero maraming salamat, Mon Gualvez. Sana all, mga kapatid, 24 days na lang. Pasko na. Kapit na. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyon para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita, kasama sina Johnny Alipoon at Tito Mikey Reyes at sa ngalan ni Julius Babaw. Ako po si Jess De Los Santos. Ako naman po si Cheryl Quosim. Magandang gabi, Pilipinas!